Magandang gabi sa host natin, Ward. Sa sentido, wala talagang dugo si Adan. Yes, bakit? May mababasa mo ka ba? May nasabi dugo walang si Adan? dugo? Sige nga. Adan, Patutunayan bakit? mo ba si Adan? May dugo. Kasi tumututol ka sa sinasabi ko eh. Oo. Patutunayan mo ba ayon sa mga Yes, talata ng patutunayan Biblia? ko. Si Adan may May dugo. dugo yun. Sige. Yes. Kaya ko nga Basahin mo ang sinabi na ang mo. dugo hindi kasama sa paglalang kasi ang dugo nagpaparumi sa lupa. On that Okay, sense, wait lang po. ang dugo hindi kasama sa paglalang. Magandang gabi, Wards, ano? Si Abel ba may dugo? Yes, may dugo si Abel, no? Dahil si Abel, produkto na yon, no? Nakalabag na sa utos. No? Tapos nang lumabag si Adan at si Eva doon sa utos na wag kakain doon. Yun kasi yung pinakasimula eh. Yung paglabag nila, yung pag-transgress nila na kumain sila sa punong kahoy ng karunungan na hindi ipinapakain. Doon ang simula, nag-generate ang dugo. No? Yun yung simula kung bakit may dugo. Yun yung pinaka-entry ng dugo nung patayin ng dyablo ang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nung sinabi ng dyablo, no, sa 3 yan, nasa Ninis yan, no? Totoo bang sabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae, sa lahat ng bunga, makakain kami. Ngunit sa bunong kahoy, sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kaming kakain niyaon. Ang sinabi ng ahas, hindi totoong mamatay kayo. No? Kundi kayo magiging parang Diyos. Yun yung pampatay ng dyablo sa tao. At doon din nagsimula ang nagsimulang mag-generate, no? Yung dugo. Yun ang term kong ginagamit nung nag-generate. Doon ang very start ng pag-generate ng dugo. Kasi sa Juan, sa Genesis 1:31, mabilisan lang to word kasi medyo bibilisan ko lang yung paliwanag ko. Doon nagsimula. Sa 1:31, sinabi ng Diyos, narito ang lahat ay napakabuti. Yung ginawa niya, ha? Yun yung finish. Hindi pa nagkasala. No? 1:31 yun. Pagdating sa 3, doon nagsimula yung transgression. No? Na sinasabi, ang buhay ng laman ay ang dugo. O, tama naman yun eh. Scientifically, ganun talaga. Matutudas ka kapag naubusan ka ng dugo. Yun, scientific yun eh. Totoo naman yun. Pero hindi yun ang simula. No? Kasi meron tayong mababasa, no? Huwag din yung duduman ang lupain na inyong kinaroonan sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain. At walang panlinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamagitan ng dugo niyaong nagbubo. Ito may hiwaga dito no? Hindi kasi ito tinuro ng mga panatiko. Walang topic na ganito, walang paksa na ganito. Kasi ang sinusunod nila sa mga fanatics ng MCGI, yan ang pinapakita nyo dito sa TikTok. Ha? Sinong may karapatan magbulid ng kaluluwa sa apoy? Wala nang kaligtasan. Wala kayong pinagkaiba sa INC, no? Kaya ito mga tagasira ito ng MCGI, huwag kayong mapaniwala dito, no? Tingnan nyo yung sentido, oh. Ang dugo daw nagpaparumi sa lupain. Conclusion yan eh. Walang panlinis doon kundi dugo rin. Kaya mayroong isang dugo. Anong dugo yun? Galing yun sa Diyos na kay Kristo yun. Kaya tawag doon pantubos ng kasalanan. Yun. Yan ang buong sentido. Kasi hindi itinuro yan. Kaya itong mga panatiko, tutol ng tutol. Kasi ito mga fanatics ito. Ang dala nilang aral kay Brad Ile, Brad Daniel, doon lang sila nakatuon, mga panatiko ito, mga pansira ito eh. Tingnan mo yung pag-uugali nila na dinadala na dito. No? Kung makahatol sa kapwa, ay wala ka ng kaligtasan. Sentensyado ka na sa apoy. Ibubulid ka na sa impyerno. Ganon? Ha? Saan yon? Sinong Kristiyano may sabi nun? Ibubulid ka na sa apoy, wala kayong karapatan. Yung ibinigay kay Satanas, hindi ibig sabihin literal ibinigay kay Satanas, itiniwalag yon. Itiniwalag yun sa grupo. Which nangyayari naman sa panahon natin ngayon, meron talagang pagtitiwalag. Pero sinasabi, abulid ka na sa impyerno. Magkaibang sentido yon, yung ibinigay kay Satanas at
ibinulid mo sa impyerno yung kaluluwa ng tao? Sino ka? Kapal na mukha mo? No? Tapos mag-aasta ka dito, MCGI ka? Yan ang pinapakita niyong ugali. Pansirang damo kayo ng MCGI. Kaya ang mga tao lumalayo kasi sinisira inyong magandang imahe ng MCGI. Okay. Kung ano yung Okay, mali, maganda. impact ni Brad Eli, yun yung dala nyo. Okay, maraming salamat sa iyo, Tagabasag. So, maraming sa iyo, Tagabasag. Pagsalita natin si Bro Mario, so ang tanong pa rin dyan is, kung naniniwala ba kayo na si Abel ay anak ni Adan at kung ang sagot niyo ay oo, si Abel ba ay mayroong dugo? Yan po. Bro Mario, ikaw na po ang magsalita dyan sa iyong Meron dugo. Meron. Bakit ka ba nakamute, Bro Mario? Bro, Tagabasag, hindi tayo magkalaban, no? Meron lang kaming gustong maunawaan sa'yo para rin sa 31 viewers kasi mga kaluluwa ang nakasalalay dito. Ang sabi mo kasi, sa paglalang, walang dugo doon sa paglalang, kaya walang dugo si Adan. Yan ang stand mo eh. Ngayon, bumasa ka kaganina at yung binasa mo, pwede pakibasa mo ulit para marinig namin? Yung sabi mo, ang dugo ang nagpaparumi sa lupa. At yan ang pinagkukuhanan mo na kaya walang dugo sa lupa nung lumalang ang Diyos. Kasi yan ang verse na pinagkukuhaan mo na may hiwaga, sabi mo. Pakibasa nga bro, tingnan namin. Sabi dito bro ay ganito ang nakasulat. Kaya't huwag ninyong dudumihan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamamagitan ng dugo niyaong nagbubo. Okay, kung titignan natin ang talata, no, unang-una, number 1, hindi naman si Adan ang kausap dyan o si Eva. At number 2, hindi naman yan panahon ng paglalang eh. At number 3, utos yan na iniuutos ng Diyos na huwag niyong dudumihan ang lupa doon sa mga kausap. Bakit? Kasi nga, ang dugo nga, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, ang nagpaparumi sa lupa. Kasi nga, sa panahon na yon, merong mga pumapatay ng kapwa niya tao eh. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong dudumihan ang lupa ng dugo. Utos yan eh. Hindi naman yan panahon ng paglalang. O ngayon, bumasa si Defender, ang ganda eh. Pakibasa nga yung binasa ni Brad Defender. Sabi niya, ang dugo ay buhay eh. Ang dugo ay buhay sa laman eh. Nasa Leviticus 17 Gs. Pakibasa bro. 11. Sabi dito ay ganito, 17 Gs. Oh. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anuman dugo, ay aking itititig ang aking muka laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, Okay. sapagkat Yan pala, ang bro. dugo'y siyang Sige. Bro, yung pala no, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Nung lalangin ng Diyos si Adan, merong laman ito eh. At sabi ng Biblia, no, ng Diyos, no, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ngayon, unawain natin yung dalawang aral na ginamit ni Defender at ni Tagabasag. Kayo ba, kapatid, sasang-ayon kayo kay Tagabasag? Nung panahon na yun, utos yun eh. Na meron kasing mga tao doon na kapwa-tao, kapwa-Israelita, nagpapatayan. Huwag yung dudumihan ang lupa ng dugo, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi sa lupa. Gaya nung nangyari kay Cain. Yung dugo ni Abel, sumisigaw eh. Doon sa lupa eh. O nagpaparumi kasi kasamaan ng ginawa ni Cain kay Abel eh. Kaya sumigaw yung dugo ni Abel. Sa Henesis ng 4. Nagsalita yung dugo ni Abel. Ngayon, kung titignan nyo talata, lalabas, mangmang talaga si Tagabasag. Malaking kabubuhan ito, kapatid. Hindi naman yan panahon ng paglalang eh. Alam nyo, hindi na ako magtataka kasi sabi ng Biblia, yung mga humihiwalay daw sa Kawikaan ng 18 ng 1-2, naghahanap yan ng kanilang sariling nasa eh. At lumalaban sa lahat ng karunungan. Na bobobo, sabi ng Biblia.
lumalaban yan sa lahat ng karunungan eh. Kaya ang nangyari kay Tagabasag, laban siya sa karunungan ng Pwede Diyos. bang magtanong sa'yo, Risley? Pwede bang magtanong? Tahimik ka muna. Pwede bang magtanong sa'yo, Risley? Sabi mo bubo ako, di ba? O, pwede ako magtanong sa'yo. Words, magtatanong ako sa kanya. Kasi ang paliwanag ko, nagsimula na mag-generate yung dugo pagkatapos na lumabag ang tao. Tagabasag. Take note, ha? Wait lang po. Yun ang paliwanag ko. Ipaliwanag niya ngayon. Kasi bubo daw ako. Ipaliwanag niya ngayon. Yun yung sinabi ko mismo. Okay, sige, sige. So, Nag-generate ang dugo. wait lang. Wait lang. Wait lang. Words, intindihan mo tong sinasabi ko, no? Kasi sabi niya, bobo ako, so matalino siya. Ipaliwanag niya sa akin yung sinasabi ko kasi Kaya nga ibig po. sabihin, tika lang, Patapusin mo Teka lang. muna siya. Sandali, Tagabasag ka. Mayroon pa kasi siyang mayroon pa kasi siyang oras bago mo siya Oras tanungin. pa naman siya ng Tapusin mo muna yung ano oras eh. niya na 5 minutes. Patapos mo muna. Bago ka magtanong mamaya. Saka magtanong. wala nang Tuloy tapos. mo. O, sige. O, sige. Tapusin mo na bago ka magtanong mamaya. Sige, wanin man kayo, okay? Okay. Okay, ganito. Kinuha ko lang yung cellphone ko. Saglit, bro, ah. Kasi wala akong Biblia, eh. Ito, kinuha ko lang. Okay, ganito. Bro Elijah, pwede ba pakibasa ulit yung binasa niya? Dahan-dahan, bro. Para maunawaan ng nakikinig. Mga Number? nakikinig. Oo, yung binasa niya na ang dugo nagpaparumi sa lupa. Pinagkuwaan niya na dahil daw doon, walang dugo nung nilalang ang tao. Kasi yun ang batayan niya eh. Para unawain ng mga may unawa. O, sige. Okay, ganito. Sabi dito, Numbers sa bilang 35-33, kaya't huwag ninyong dudumihan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamamagitan ng dugo niyaong nagbubo. Sabi doon, no, walang paglilinis na magaganap sa lupa dahil sa dugo na nabubu doon. Eh wala palang paglilinis na magaganap sa lupa dahil sa dugo na tumulo doon. Kaya naging marumi. Kasi panahon niya ng Israel eh. Nasa panahon tayo ng paglalang. Kaya ang layo ng unawa ni Tagabasag eh. Pakibasa nga ulit yung binasa ni Defender. Ang ganda, ang linaw eh. Unawang-unawa ng tao eh. Bro Elijah, Sige, bro. At sino mang tao sa mga anak ng Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop. Ito ba yun, bro? Anong talata yun? 17... 10-11. 17-11 ng Levitico. Sorry. Sabi dito, at sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking muka laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sige bro, oras. Pakinggan nyo mga kapatid ha. Tingnan nyo ha. Sapagkat diniinan ng Diyos yan eh. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ito tanong ko sa inyo mga kapatid. Yung laman alisan mo ng dugo. Ewan ko kung mabuhay ka pa. Subukan mong alisan mo yung laman mo ng dugo. Pahigop mo lahat ng dugo mo. Yan sa Tagabasag, pag nagpahigop ng dugo yan, baka buhay pa yan eh. Ewan ko sa inyo. Ang vampira, walang dugo. Nasa Pambihira. Isipin nyo kapatid ha, si Tagabasag, gawin niya ngayon, punta siya ng hospital, pahigop niya yung dugo niya. Tapos, yung sagot na kukuha niya, pag ginawa niya yon, malalaman niya yung ang dugo ay buhay, sabi ng Biblia. Pag wala kang dugo, hindi ka mabubuhay. Yan naman napakalinaw eh. Yung unawa niya, naligaw siya. Sabi ng Mateo 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Bakit? Sa Mateo 13:19, kaya hindi sila makaunawa dahil pinaroroonan sila ng masama. Kaya sa ikalawang Timoteo 3:7, lagi silang nagsisipag-aral. Kailanman ay hindi nakaalam ng pagkaalam ng katotohanan. Yan ang nangyari kay Tagabasag. Bakit? Kasi nga sabi ng Biblia ang humihiwalay ay naghahanap ng kanyang sariling nasa. Kaya
naging mangmang, sabi ng Biblia. Pero, wag ka. Sabi naman ng Biblia, manatili ka sa iyong kamangmangan. Pero si tagabasag, kakaibang mangmang to. Ito yung mangmang na mukhang alamang, na mukhang timang. Alam mo kapatid, pag paniniwalaan ka ng mga taong nakikinig dito ng 33, mamamatay ito lahat. Kasi kahit mawalan sila ng dugo, alam nila buhay pa rin sila. O ngayon, tatanungin mo ko. Ito masasabi ko sa iyo bago mo ako tanungin. Subukan mong pahigop lahat ng dugo mo. Pag buhay ka pa, maniniwala kami sa iyo. Pero pag namatay ka, yun ang sagot sa tanong mo. Ang dugo ay buhay. Hindi mabubuhay ang tao kung walang dugo. Kaya sabi ng Biblia, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Alisin mo ang dugo, walang buhay ang laman. Ganun lang unawain yon, tagabasag. Oh. Tanong ka na. Okay. Time is up. So magtanong ka na tagabasag. Sige, ilang tanong ba gusto mo tagabasag para naman ay ilang tanong? 5. Ayun, words talagang ang kanilang ang kanilang argumento ay umiikot doon sa ang buhay ng laman ay ang dugo. Totoo naman yun, wala tayong tutol dyan, So, ganito yon. Sa paglalang ba ang bumuhay sa tao dugo? Ang bumuhay sa tao ay Diyos at sabi ng Diyos, ang dugo ay buhay at hindi mabubuhay ang laman kung walang dugo, letra por letra na babasa sa Biblia. Uulitin ko yung tanong. Sa paglalang ba sa tao ang bumuhay sa tao dugo? Ang bumuhay ay Diyos pero ang dugo ay buhay, sabi ng Diyos. Kung walang dugo, hindi mabubuhay ang tao, letra por letra nakasulat. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, kainin mo. Doon sa 2:7 ng Hineses. Doon sa 2:7 ng Hineses. Ano ang bumuhay sa tao? Dugo ba? Ang bumuhay sa tao ay Diyos at ang buhay ay dugo, sabi ng Diyos. Kung walang dugo, hindi mabubuhay ang tao. Tapos na yung tanong ko. Ay nasa dugo. Tapos na yung tanong ko. Kainin mo. Words. Matapos na yung sagot ko. Basahin natin Babasa rin ako. Tapos na, words. Bigyan mo na ako ng oras. Oras ko na. Ay, hindi, tumanong ka pa. Tumanong ka pa. Ulit pa Papakainin kita maraming sitas, tumanong ka pa. Ano ba yan? Words. Tanong pa, Hindi, wala na akong tanong. Wala na akong tanong, words. Wala na akong tanong. Wala na akong tanong. Oras ko na. Oras ko na mapaliwanag. O ayan. Salamat sa Diyos. May oras ako. May oras ako. May magtatanong. Hindi, ubusin mo Salamat na sa Diyos. pagsagot sa tanong. Oras ko na. Teka lang. Words, Oras ko tanungan na. mo words. Kasi nagtanong. Tumatayo. Teka. Tanungin ka Yung muna. oras ko. Wait lang brother. Sige. Witness to wasag. Sige, basag, pwede ba magtanong sa'yo? Hindi, ako naman tatanong para mas kami. Teka, hindi ka ginagalang words. Binigyan mo na ako ng oras. Pasok pa rin sila ng pasok. Sige, trawas pa. Ano ka ba? Tanong ka ni Mario Maya. Tanong ka ni Mario Maya. Okay. Oo. Maganda sana to. Magkakarga lang muna ako words, pwede pa reset muna ng oras ko. Teka lang. Ano ba kinakarga mo? Syrup. Kasi, Tumakbo kasi na. bro, yung nasa wala na. bilang Wala na, tagabasa. 35 bro. Sabi ng Deuteronomio 12:23, sabi lamang ay magpakatibay ka na wag mong kakanin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay. Yung dugo pala, sabi ng Biblia, yung pala yung buhay Kaya sabi sa Leviticus ng 17 ng 11, buhay ng laman ay nasa dugo. Yun letra por letra nababasa. Ang dugo ay buhay at yung buhay ng laman ay nasa dugo, sabi ng Biblia. Kaya ang dugo ipinagbabawal ng Diyos na kainin kasi nga ang buhay ng laman ay nasa dugo. Alam nyo, kahit sa New Testament inulit ng Diyos na wag tayong kakain ng dugo Kasi sabi ng Diyos diyan sa Old Testament, itititig niya ang kanyang mata doon sa taong kumakain ng dugo. Kaya pagdating ng panahon ng pangangaral ng ebanghelyo at ng mga apostol, inulit nila yan
na ang mga hentil turuan din na wag silang kakain ng dugo. Kasi nga, mahigpit talagang ipinagbabawal ng Diyos na kainin ang dugo. Kasi nga, sabi sa Deuteronomio ng 12 ng 23, ang dugo ay buhay. At ang laman, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya pag kumain ka ng dugo, itititig ng Diyos ang mga mata niya sa iyo. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Kaya ang tao, hindi siya mabubuhay kung walang dugo. Yan ang halaga ng dugo. Kaya ayaw ng Diyos na ang tao kakain ng dugo kasi karumal-dumal to sa Diyos eh. Kinakain mo yung buhay. Yung buhay, yung dugo. Para kang aswang nun. Kapatid na sentinel. Kaya sa Diyos, malaking kasamaan to eh. Itititig niya ang kanyang mata laban sa iyo, sabi ng Biblia. Yan. Isipin mo naman, kahit sa scientifico, ang dugo ang nagdadala ng oxygen eh. Pati nutrients, yung dugo. Yan, sa pag-aaral ng mga scientifico sa buong katawan natin. Yan ang nagdadala ng oxygen. Kaya tama sabi ng Biblia, totoo ang Biblia eh. Ang laman, ang buhay niya, ang dugo. Kasi ang dugo ang nagdadala ng oxygen, pati mga nutrients sa buong katawan natin. Pag naubusan ng dugo, wala nang buhay. Yan ang pag-aaral ng siyensya na pinatunayan ng Biblia yan eh. Tama sabi ng Biblia eh. Bago pa matagpuan ng siyensya yan, yung pag-aaral na yan, na yung dugo pala ang nagbibigay ng oxygen sa ating katawan, pati nutrients, sinabi na ng Biblia eh. Ang laman, ang buhay niya ay ang dugo. Kung walang dugo, paano ka makakalanghap ng oxygen?